Hello guys, related po ba kayo sa sitwasyon kasi sa nakikita ko po sa paligid natin ngayon ha, marami po kasing nai-stress sa mga marites, sa mga tao na ang tingin sa'yo is, ang tingin sa'yo is parang bagang parang may mga tao na talagang gusto nilang ibagsak ka, gawin nila lahat ng mga magagawa nila para sirain ka, ibagsak ka. Tapos yung tipong ayaw mo na makipag-away kasi napapagod ka na din kasi sa paulit-ulit na issue, yung tipong kahit maganda na yung pinakita mo sa kanila, pero masama pa rin ang tingin nila sa'yo. At kahit anong magandang kabutihan na ipinakita mo, wala naman talagang ikagaganda para sa mga taong talagang ayaw sa'yo. So, ang masasabi ko lang po, kasi ika nga nila ay ma-pride daw, mataas daw ang ere, mataas daw yung hindi po sa kataasan ng ere yan at hindi po sa kapridean yan. Lahat po ng tao ay may prinsipyo. Ginagawa lang natin ang mga dapat nating gawin at umiiwas tayo sa mga taong nakakapanakit sa damdamin natin. Kasi ang hirap po kasi na makibagay sa isang tao, sa mga tao na yung hindi ka na komportable, ay yung parang pakiramdam mo na sa tuwing wala ka, pinag-uusapan ka, sa tuwing wala ka, iba na, kumbaga, parang bagang natutunaw ka na parang yelo, na parang ice cream, na habang naglalakad ka, na nakikisama sa kanila, kaya hindi naman siguro kapridean yan, at hindi naman po siguro mataas ang pride, kasi ang tao talagang maprinsipyo, talagang ayaw ng gulo, umiiwas ng gulo, kaya hangga't maaari, instead na ma-depress, instead na mananatiling nakalagay sa isip mo, magkaroon ka ng trauma, wag na lang nating kimkimin yung mga bagay na yun guys, bagkos ipagdasal na lang natin sa Panginoon, at isipin na lang natin na tayo nabubuhay sa mundong ito ay short lang ang buhay natin, maiksi lang ang ilalagi natin sa mundong ito, kaya instead na puro negatibang isipin natin, wag na tayo mag-isip ng negatibo, bagamat kung may mga tao talaga na sadyang ayaw sa'yo, so ang gawin na lang natin is iwasan na lang natin yung mga taong nakapanakit sa atin, kasi mahirap po kasi makipag-away, mahirap na pumatol sa mga ganyang bagay. Kung talagang hindi ka komportable, so iwasan mo sila, wag mo na lang silang sabayan sa kanilang mga kasi sabi ko nga sa iyo, hindi lahat ng tao ay gusto ka, hindi nga sa lahat ng tao kahit pa naman gawin mo ang mga bagay na ibigay mo lahat-lahat na pakikisama mo, gawin mo lahat ng mga bagay na karapat-dapat mong gawin, bagamat talagang may tao na hindi na-appreciate yung mga bagay na yan kasi talagang ayaw sa'yo. Ang tao kasi na ayaw sa'yo, gagawin yung lahat na nakikita sa'yo puro kamalian, kapintasan, yung good side sa'yo, hindi nila nakikita yun. Kaya bilang tao ng Diyos, wag na lang na tayong pumatol. Kung nasaktan man tayo, ipagpipray na lang natin, ibigay na lang natin kay God yung mga sakit na naramdaman ng puso natin. Bagamat tao lang tayo, nasasaktan, nagagalit, pero hindi naman pwede na dahil lang dyan, nititigil ang mundo natin, dahil lang dyan, magmumukmuk tayo sa isang tabi, dahil lang dyan, magiging maiksi ang buhay natin, magiging maiksi ang mundo natin, hindi dahil sa kanila umiikot ang mundo natin.
mga kanya-kanya tayong buhay na dapat magpatuloy sa buhay dahil marami ang nakasalalay sa ating mga balikat, responsibilidad na dapat nating gawin. Bagamat ang tingin sa iyo ng tao ay masama, bagamat ang tingin sa iyo ng tao maliit, bagamat ang tingin sa iyo ng tao ay marumi, bagkus alam ng Diyos lahat ng ginagawa mo. At Diyos lang ang bukod tanging nakakaalam sa iyo. Kaya husgahan ka man ng lahat, husgahan ka man ng buong mundo, huwag ka nang magmukmok at huwag ka nang manghinaan ng loob dahil may tanging nakakaalam dyan, kundi nandyan si God. Saksi lahat ang kabutihan mong ginagawa. At kung meron mang, at hindi naman lahat ng tao na nakapaligid sa iyo ay hindi nakikita ang kabutihan mo. Kaya matuto tayong tumayo, magiging manindigan, magiging strong lang, kasi marami pong related sa sitwasyon na to at marami pong nadidepress, marami pong natutrauma, pero indyan nga yun kasi nga bagamat hindi naman talaga tayo makapangyarihan na hindi natin masasuffer yan, maranasan natin yan, masasaktan tayo, malagay sa isipan natin yan, pero lahat ng bagay ay may pagkakataong mag-move on. Kaya kung nagkaroon man kayo ng ganyang pagkakataon na napahiya sa maraming tao, nasaktan yung damdamin nyo, bagamat nagkaroon kayo ng trauma, masasabi ko lang po sa inyo, lagi lang dasal, magdasal lang gabi-gabi, araw at gabi, minuto, magdasal ka lang. Dahil lahat ng sakit sa puso mo ay kukunin ni God dyan. Kasi si God lang ang bukod tanging nagmamahal sa atin na walang sukat na pagmamahal. Pure ang pagmamahal ni God sa atin. Hindi man tayo mahal ng mga tao nakapaligid sa atin, pero si God, hindi yan namamaliw, hindi nawawala ang pagmamahal ni God dahil si God lang ang bukod tanging sandalan natin kapag may problema tayo. Kaya kung sino man tong nanonood sa akin na related tong mga problemang ito, ang masasabi ko lang sa inyo, wag po kayo magpakalunod sa bisyo, wag po kayo magpakalunod sa alak, wag po kayo magpakalunod sa sugal, wag niyong gawin ng mga bagay na alam niyo ikasisira ng inyong mga katawan dahil pag once nasira na yung katawan niyo, hindi na yan magbabago. Pag naumpisahan na yan, nabubutas na yung mga mabitukan nyo, ano man yung nasa loob ng tiyan nyo, hindi naman yan kagaya ng na ibubulkanize lang. Hindi yan kagaya ng gulong na ibubulkanize lang. Hanggat maaari, ingatan natin ang ating mga katawan, ingatan natin ang ating mga sarili, dahil yun lang ang tanging ganti natin sa Panginoon na sabi nga niya, hiniram nyo yung katawan nyo, kailangan nyo siyang alagaan at ingatan. So, dahil hiram lang natin katawan natin, ingatan natin at aalagaan. Kaya kung ano man yung mga heart feelings, sakit sa damdamin, huwag nating damhin. Bagkus ibigay natin kay God, isurrender natin kay God, isuko natin kay God, dahil si God lang nakakakilala sa atin. Husgahan man tayo ng daigdig, husgahan man tayo ng buong paligid, sirain man tayo sa buong mundo, huwag tayong magpapagapi, huwag tayong malugmok, huwag tayong madapa, dahil andyan si God ang aalalay, aakay sa atin. Lagi tayo nakatuon, tumingin sa itaas para matuto tayong lumakad ng tuwid at hindi tayo malihis ng landas. Dahil kung iisipin natin ng mga taong nakapanakit sa ating damdamin, may posibilidad na malihis tayo ng landas, matuto tayong magbisyo, magpakalunod sa bisyo, dahil nga nasaktan tayo, para tayong kumbaga sa madaling sabi na hindi natin alam kung ano yung gagawin natin kasi nga nasaktan tayo. Pero ang masasabi ko lang sa inyo, wag na wag niyong gawin yan dahil katawan nyo ang masisira. Dahil kapag kontrolado na kayo ng gamot, hindi nyo na kaya kontrolin ang mga sarili nyo. Habang buhay na kayong magsusustain ng gamot,
kapag nasiraan na kayo ng bait at hindi nyo nakontrol ang mga sarili nyo. Instead na marami pa kayong mararating, magiging maiksi ang mundo nyo dahil sa pinagbabawal ng gamot. Kaya hanggat maaari, anumang pinanas nyo sa